Dominant Protector. Credit to the author. 4,151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Manager C, ikaw ang tagapamahala ng sangay ng North Island at namamahala din sa Departamento ng Intelihensya. Sigurado akong pamilyar na kayo sa sitwasyon sa North Island. May itatanong sana ako. May impression ka ba sa kanya? Tanong ni Patriarch Charlie habang nagsasali ng alak para sa kanilang dalawa. Oh, Charlie, maaari mo akong tanungin kung ano ang gusto mo, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Sumang-ayon si Tsunami. Mayroon akong isang disipulo sa karaniwang mundo na kasama kong na-teleport sa Skyclass Island, ngunit hindi siya pumunta sa Middle Island. Gusto kong tanungin si Manager kung na-teleport siya sa North Island. Ang pangalan niya ay Harry. Tanong ni Patriarch Charlie. Harry. Siya pala ang disipulo mo, Charlie. Nagkataon lang iyon. To tell you the truth, ang batang ito ay ni-recruit ko kanina at isa na siyang outer member ng center namin. Kung alam ko lang ang tungkol sa relasyong ito, sana inalagaan ko siya. Nakangiting sumang-ayon si Tsunami. Nasa North Island talaga siya. Ang galing. Salamat sa iyong pag-aalala, Manager C. Dito, hayaan mo akong i-toast sa iyo para sa aking alagad. Tuwang-tuwa si Patriarch Charlie at mabilis na nag-toast ng Tsunami. No problem, no problem. Matandang kaibigan na si Nantian, andito ka rin. Nakakakita kung gaano ka pinahahalagahan ng boss ngayon, tiyak na magbabad ka sa hinaharap. Huwag kalimutan ang iyong dating kaibigan. Lumingon si Tsunami sa ngumiti. Pareha sa iyo. Lahat tayo ay mga damo sa parehong linya, so walang makakalimot sa isa. Humagalpak ng tawa si Nantian, sabay inom ng alak nilang tatlo. Sa Snow Sword Sect ng Nakajima. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula noong huling auction sa Nakajima. Ang buong sekta ay nakatutok sa pangangaso sa martial artist na si Terence Ford, ngunit wala talagang balita. Para bang ang taong ito ay naglaho sa manipis na hangin. Not to mention ang catching him, after so many days, wala ni isang tao ang nakakita sa kanya. Bagamat galit na galit ang mga nakatataas sa Snow Sword Sect, maaari lang nilang pabayaan ang bagay na ito sa ngayon. Para naman kay Shenjin, halos hindi na siya naka-recover hanggang sa makaalis na siya sa kama at makagalaw, ngunit hindi na gumaling ang mga meridian sa kanyang katawan. Natural, wala siyang lakas ng maagang yugto ng Jindan. Ngayon, halos wala na siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Gaano man kalaki ang atensyon na ibinigay sa kanya noon sa pangunahing disipulo, siya ngayon ay naging isang ordinaryong tao na wala man lang lakas. Imposibleng bigyan siya ng pansin ng Snow Sword Sect. Dahil hindi niya magamot ang kanyang mga sugat, walang kabuluhan ang pag-aaksaya pa ng mga halamang gamot. Siya ay ganap na inabandona ng mga nakatataas sa sekta. Sa kwarto, may isang lalaki at dalawang babae na magulo ang damit. Sila ay sina Shenjin at Ryan, gayon din ang kanilang katulong na si Andy. Biglang, mula sa isang napakahusay na henyo hanggang sa malungkot na sitwasyon ng pagiging isang langgam, hindi matanggap ni Shenjin ang gayong malupit na katotohanan. Wala siyang lakas ng loob na lumabas at umasa na lang sa kasiyahan araw at gabi para manhid ang sarili. Kung hindi, siya ay pinahirapan sa kabaliwan sa pamamagitan ng nagngangalit na mga tingin ng kanyang mga kapwa-alagad. Gayunpaman, kahit sa kama, dahil sa kanyang pinsala, mahirap para sa kanya na hanapin ang kanyang pagkalalaki, at hindi na siya kasing galing ng dati. Bakit ang ikli na naman nitong oras na ito? Wala pa siyang sapat, how useless. Naiinis na bumangon si Ryan mula sa kama at sinabing may hindi nasisiyahang ekspresyon. Ang katulong, maliit na kiuhuha, ay may hinanakit din sa kanyang mukha. Noong katatapos pa lang nilang ikasal, si Shenjin ay punong-puno ng sigla at may sapat na upang mapagsilbihan silang dalawa. Ngunit ngayon, hindi man lang niya mapakain ang Ryan. Hindi niya magawa sa simula, at hindi pa niya ito turn sa lahat. Matagal na niyang pinipigilan iyon kaya malapit na siyang mamatay. Hindi napigilan ni Shenjin na malungkot nang tumingin sa kanya ang dalawang babae ng masama. Ang kanyang mga meridian ay nasira lahat, kaya ang aspetong ito ay natural na maaapektuhan.
Bukod dito, hindi pa siya gumagaling mula sa kanyang mga sugat, at ang kanyang katawan ay hindi pa kasing ganda ng isang ordinaryong tao. Bukod dito, ang Ryan at Andy ay may napakalakas na pangangailangan sa aspetong ito. Hindi niya masundan ang kanyang puso, kaya ano pa ang magagawa niya? Sa pagtingin sa duwag na hitsura ni Shenjin, ang pagkasuklam sa lugar na iyon ay naging mas matindi ang mga mata ni Ryan. Noong nasugatan lang si Shenjin, hindi na niya ito masyadong inisip. Hindi lang niya kailangang alagaan ito araw-araw, kailangan din niya maging responsable sa pag-aliw sa kanya. Siya ay maituturing na ginagawa ang kanyang makakaya. Pero ngayon, habang tumatagal, unti-unti na siyang naiinip. Siya ay orihinal na isang kalapitang mababa ang lipad. Dati, humanga siya sa lakas ni Shenjin, kaya sinubukan niyang maghanap ng mga paraan para makasama ito. Gayunpaman, si Shenjin Walker ay inabandona ng mga nakatataas sa sekta at naging ganap na baldado. Wala na talagang pag-asa na gumaling pa siya. Ang paghanga sa kinaroroonan ng puso ni Ryan ay matagal nang nawala at napalitan ng lalong matinding pagkasuklam. Kalimutan mo na, maglilinang ako. Hindi na mapakali si Ryan na harapin ang basurang ito. Tiningnan niya ang maliit na si Andy, at isinuot ng amo at katulong ang kanilang mga damit. Pagkatapos, pinaikot nila ang kanilang mga baywang at sabay na itinulak ang pinto. Pagsasanay. Hindi mapigilan ni Shenjin na matigilan. Sa kanyang impresyon, ang lugar na si Ryan ay hindi kailanman naging isang ambisyoso na tao. Bihira para sa kanya na gumawa ng inisyatiba na magtanim sa buong taon. Ngayon, sumikat na ang araw mula sa kanluran. Biglang nawalan ng laman ang silid, naiwan si Shenjin na mag-isa na may malungkot na ekspresyon. Tulala siyang tumingin sa dilaw na taglagas na tanawin sa labas ng bintana. Nabawi ni Terius ang kanyang lakas at muli siyang vice master ng gitnang isla. Nasa tamang landas din ang negosyo ng makalangit na Elixir Pavilion, kasama sina Teresa at Milky na parehong may kinatatayuan. Para kay Terence, ang mga bagay sa gitnang isla ay naayos na. Nagbibilang ng mga araw, halos isang buwan na, at dapat na matapos ang hindi inaasahang paglalakbay na ito sa gitnang isla. Hindi niya magagarantiya kung ano ang mangyayari sa North Island kung patuloy niyang kaladkarin ito palabas. Ngunit bago siya umalis, nagsimulang mag-focus si Terence sa paggawa ng mga elixir. Gusto niyang mag-iwan ng ilang elixir para sa makalangit na Elixir Pavilion. Kahit na ang lakas ni Teresa ay tumaas ng husto, ang kanyang kahusayan sa paggawa ng mga elixir ay tumaas din ng husto. Tila sapat na ito upang suportahan ang araw-araw na turnover ng makalangit na Elixir Pavilion. Gayunpaman, lumalago pa rin ang negosyo ng Heavenly Elixir Pavilion, at kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi magtatagal bago ito lumampas sa mga kakayahan ng Teresa. Kailangang maging handa si Terence. Siyempre, maaari niyang ipagpatuloy ang pagpipino ng mga table tas pagkatapos niyang bumalik, at hihilingin niya kay Melvin na dalhin ang mga ito ng regular. Ngunit maliban sa negosyo sa Heavenly Pill House, ang pinaka hindi kayang bitawan ni Terence ay sina Teresa at Milky pa rin. Ang dalawang batang babae ay parehong maagang Golden Core Cultivator ngayon, at mayroon silang proteksyon ng sekta ng Terius, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Ngunit ayaw pa rin ni Terence na mahiwalay sa kanila. Hindi naging madali para sa kanila ang muling pagkikita sa gitna ng isla, at ngayon ay muli silang maghihiwalay. Kahit sino man iyon, mag-aatubili silang maghiwalay, lalo na kapag matalik niyang kaibigan ang dalawang babae. Si Terence ay hindi isang monghe na walang pakialam sa anumang bagay, kung tutuusin. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natinag sa araw-araw na kasama nitong dalawang dilag. 4,152. Sa mga araw na ito, ilang beses na naantig ang puso ni Terence, at handa na sina Teresa at Milky na ibigay ang kanilang mga katawan sa kanya, ngunit palaging hihinto si Terence sa huling sandali. Hindi naman sa may psychological barrier siya, at hindi rin naman siya may bagay na hindi niya kayang pag-usapan. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong pagpipigil sa sarili ay dahil sa biglang sinabi ng bagay na iyon nang siya ay lasing at tinukso. Ang creation battle technique ay isang tradisyonal na righteous heart technique. Hindi bababa sa bago ang profound stage, hindi mo dapat hawakan ang mga babae.
Kung hindi, ito ay magiging sanhi ng tunay na chi sa iyong mga meridian na dumaloy paatros. Sa tuwing gagawin mo ito, binibilasan mo ang daloy ng paatros. Kung gagawin mo ito ng sobra, tiyak na mamamatay ka mula sa totoong chi sa iyong mga meridian na umaagos ng paatros. Nagbabala ang malagim na bagay. Nakakatakot ba yan? Napatalon si Terence sa gulat. Isipin mo, kung linangin mo ang heart technique ng paatros, ano ang mangyayari? Hindi kita sinusubukang takutin ng alarmist talk. May katulad na kaso noon sa Tianjia Island. Tumawa ang nakakatakot na bagay. Okay. Pinigilan ni Terence ang apoy sa kanyang puso, ngunit naisip niya na ang sining ng Dragon Mastery ay isang all-purpose art. Matapos baguhin ni Terence ang sining ng kapalaran ng langit, kahit na sanayin niya ito ng paatros, hindi siya mamamatay, tama ba? Siyempre, ito ay isang pag-iisip lamang si Terence ay hindi naiinip upang sumalungat sa agos. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang biro. Kung mali ang kanyang hula, ang presyo ay chi deviation o death on the spot. Dahil sa interlude na ito kaya na-control ni Terence ang kanyang sarili at hindi sinamantala ang dalawang babae, na iniligtas ito para sa hinaharap. Maliban kay Teresa at Milky, may isa pang hiling si Terence na kailangan pa niyang makumplito ang murang master niya na hindi pa niya nakilala noon, ang tabletang Diyos na si Zhang Liju. Inakala ni Terence na makakatagpo niya si Zhang Liju isang araw pagkatapos ng hindi inaasahang paglalakbay na ito sa gitnang isla, ngunit hindi niya akalain na ang murang master niyang ito ay hinding-hindi magpapakita ng kanyang mukha. Ni hindi niya alam kung saan siya nagpunta, lalo pa siyang makilala. Sa panahong ito, hiniling ni Terence sina Hao Guangqi at Jonas na makipag-ugnayan kay Zhang Liju, ngunit walang balita. Walang magawa, nagsimulang maghanda si Terence para sa kanyang pagbabalik sa North Island. Tungkol naman sa pakikipagkita kay Zhang Liju, maaari na lamang niya itong iwan sa isang araw. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga habang naghahanda para sa magiging resulta. Naalala niya ang orihinal na intensyon ng paglabas sa oras na ito at nadama na ang lahat ay hindi mahuhulaan. Noong una, nagpunta lang siya sa Mount Sierra para hanapin ang mga live phase mushroom. Hindi niya inaasahan na masasaktan siya ng isang mid-Ores core stage expert at dinala sa Middle Island sa pamamagitan ng Rayan. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga hindi inaasahang paikot-ikot ang nangyari. Totoo ang kasabihang ginawa ng tadhana ang mga tao. Sa pag-iisip ng Rayan, hindi mapigilan ni Terence na mag-alinlangan. Ang babaeng ito ang pinagmulan ng kalunos-lunos na karanasan ni Milky sa nakalipas na kalahating taon. Katulad ni Shenjin, nagdesisyon na siya na tanggalin siya. Gayunpaman, ngayong napilayan na niya si Shenjin, ang babaeng ito na lang ang natitira. Hindi na siya nakamamatay na banta kay Milky. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang proteksyon ng dakilang Diyos na si Terius. Kahit na nalantad ang pagkakakilanlan ni Milky, naniniwala siya na ang Snow Sword Sect ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Gayunpaman, banta pa rin ang babaeng ito. Iniisip ni Terence kung maaalis niya ang banta na ito bago siya umalis. Mapanganib na patayin ang Rayan, ngunit maaari niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang Terence Ford para sisihin tulad ng ginawa niya kay Shenjin. Sa ganitong paraan, hindi maaapektuhan ang Skypill Pavilion. Siyempre, ang Snow Sword Sect ay isa sa ilang malalaking sekta sa gitnang isla. Kahit na si Terence ay isang maagang Golden Core Stage Master, at may potensyal na maging pinakamalakas na Golden Core Stage Master, masyadong mapagmataas para sa kanya na pumatay ng isang tao. Lalo na dahil ang Snow Sword Sect ay nangangaso pa rin kay Wu-Fu Ford. Kung gusto niyang lumipat, kailangan niyang hanapin ang pinakamagandang pagkakataon. Habang tinatasan ni Terence ang mga panganib, ang kanyang target, ang Rayan, ay kumikilos na mas kakaiba at mas kakaiba nitong mga ilang araw, na nagpapataas pa ng hinala ni Shenjin. Bago ito, ang Rayan at ang kanyang katulong na si Andy ay madalas na nananatili sa silid upang samahan siya. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang araw, ang Panginoon at tagapaglingkod ay gumugol ng mas kaunting oras sa silid. Hindi nila sinabi kung ano ang kanilang ginagawa kapag lumalabas sila araw-araw, ngunit sa tuwing sila ay bumalik, makikita ni Shenjin na ang kanilang mga mukha ay namumula at puno ng enerhiya, tulad ng mga sariwang bulaklak na pinalusog, maliwanag at maganda.
Tungkol naman sa sex, hindi na niya ito binanggit mula noong huling pagkakataon na ikinagulat ni Shenjin. Dapat malaman na ang parehong Ryan at Andy ay mga babaeng may napakalakas na pangangailangang sexual. Nagrereklamo sila tungkol sa bagay na ito nitong mga nakaraang araw, ngunit ngayon ay hindi na nila ito binanggit. Kahit anong isipin niya, pakiramdam niya ay may kakaiba dito. Hindi napigilan ni Shenjin na magtanong ng ilang beses tungkol sa kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya mula sa Ryan ay nagpunta sila upang magtanim. Si Shenjin ay hindi naniwala sa sagot na ito. Ayon sa nakagawiyang ugali ni Ryan, isa ng himala na maaari siyang magkusa na linangin paminsan-minsan. Imposible para sa kanya na magtanim ng ilang magkakasunod na araw. Gayunpaman, dahil ayaw sabihin ng Ryan, mawawala ng saysay ang mga tanong ni Shenjin. Hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot, kaya maaari niyang itago ang kanyang mga pagdududa sa kanyang sarili. Sa araw na ito, tulad ng mga nakaraang araw, ang lugar na si Ryan at ang kanyang alilang babae na si Andy ay lumabas ng maaga, iniwan si Shenjin upang magpahinga ng mag-isa sa kanyang silid para sa araw na ito. Hanggang sa hating gabi na ang tunog ng kanilang mga yabag mula sa labas ng pinto. Miss, ang tapang talaga ni Kuya Ma ngayon. Sobra talaga ang gamot na galing sa Central Chamber of Commerce. Ilang oras na rin siyang nagsilbi sa amin tapos matapang pa. Hehe. Ito ang boses ng dalaga, maliit na Kyuhua. Halatang medyo malakas ang boses niya kaysa dati, at parang lasing na siya, parang nakainom. Oo, masyadong exciting ang araw na ito. Lalong lumalala ang walker na iyon. Hindi dapat natin pinatay ang lahat ng kasamang lalaki noon. Kung alam sana namin ng mas maaga, may iilan na kaming naiwan. Nakakalungkot lang na kailangan naming pumunta kay Kuya Ma para mabusog ang aming pagnanasa. Tumawa ng lasing si Ryan. Totoo naman. Matapang si Kuya Ma, at sobrang kontento na kami sa kanya. Pero masyado lang siyang katamtaman ng itsura, at medyo nakakasuka kung titignan siya sa harapan. Hindi siya kasing ganda ng mga kasama naming lalaki. Nanghihinayang ding sabi ni Little Kyuhua. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa labas ng pinto, galit na galit si Shenjin na malapit nang pumutok ang kanyang mga mata. Galit na galit siya at gusto niyang agad na lumabas gamit ang kanyang espada at putulin ang B*H na ito sa kalahati. Matagal na niyang hinala na may mali sa dalawang babae. Akala niya ay inaaliw lang nila ang isa't isa. Kahit medyo nakakahiya ay pumikit na lang siya dahil hindi naman maayos ang katawan niya. Hindi niya akalain na ang dalawang babaeng ito ay talagang naghanap ng isang mabangis na lalaki at nagpasuot sa kanya ng berdeng sombrero. 4,153. Lalo na kapag ang taong ito ay talagang nakatatandang kapatid na si Ma. Dapat malaman ng isang tao na ang taong ito ay minsang nasaron ng anyo, at isa sa mga pinakapangit na tao sa buong Snow Sword Sect. Dalawang babae ang talagang desperado kaya hinanap nila siya. They were really *****ing despicable to the extreme. Ang mas ikinagalit ni Shenjin at mas ikinagulat niya ay ang dalawang babaeng ito ay may mga kasamang lalaki noon. Hindi ba't first time nila, at nasaksihan nila noong gabi ng kanilang kasal, paanong may lalaking alagang hayop. Para sa sinumang lalaki na may malusog na katawan, ang pinaka hindi matiis na bagay ay ang kanyang babae ay niloko siya. Maaari siyang magsuot ng anumang sombrero, ngunit hindi siya maaaring magsuot ng berdeng sombrero. Biglang narinig ang katotohanan mula sa dalawang babae, si Shenjin ay parang tinamaan ng bolt mula sa asul. Wala siyang pakialam sa kanyang mahina at hindi gumaling na katawan. Ang una niyang reaksyon ay itaas ang kanyang espada at pumatay. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa pintuan, narinig niya ang mga yabag ng dalawang dalaga na palapit ng palapit, pati na rin ang walang hiya at maalay na pagtawa. Naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng snow sword sa kanyang kamay, at ang nahihiya at galit na si Shenjin ay biglang huminahon ng kaunti. Isa na siyang baldado na walang anumang lakas, hindi isang pangunahing disipulo na lubos na umaasa. Not to mention na hindi niya kayang talunin ang Ryan, basta ang katotohanan na siya ay apo ng isang elder ay sapat na para sugpuin siya hanggang sa puntong hindi na siya naglakas loob na kumilos. Kung magagawa niya, tiyak na susugurin niya ang dalawang B***h na ito hanggang sa mamatay anuman ang kahihinatnan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang.
Kinailangan niyang pilitin ang sarili na kumalma at maglaan ng oras sa ngayon. Bagamat sapat na ang mga salitang narinig niya para ipaalam sa kanya ang katotohanan, hindi iyon katibayan na hindi may kakaila. Sa kanyang sitwasyon ngayon, kung gusto niyang linisin ang kalat, kailangan muna niyang kumuha ng hindi mapatutulang ebidensya. Hindi bababasa, kailangan niyang gawin ito upang hindi maipagtanggol ng Ryan, itong B*H, ang sarili. Pinigil ni Shenjin ang kanyang galit at agad na bumalik sa kama upang magkunwaring tulog. Nagkunwari lang siyang kagigising lang nang itinulak ng Ryan at Andy ang pinto, amoy alak. Junior sister, nakabalik ka na. Siguradong pagod ka sa pagtatanim ngayon. Halika, maupo ka at magpahinga sandali. Ikukuha kita ng mainit na tubig para maligo. Pinigilan ni Shenjin ang disgusto sa kanyang puso at pilit na ngumiti. Ano? Nagtinginan si Ryan at maliit na kiuho sa isa't isa na may pagtataka. Ang pag-iigib ng tubig ay gawain ng mga tagapaglingkod. Kahit na maligo si Shenjin, hindi siya personal na kukuha ng tubig. Hindi ito nagbago kahit na siya ay nasugatan at naging lumpo. Ngayon ang unang pagkakataon. Sige, pero huwag masyadong mainit. Gusto ko ng maligamgam na tubig. Agad na tumanggo si Ryan. Naisip niya na sa wakas ay nakilala na ni Shenjin ang katotohanan at binago niya ang kanyang saloobin mula sa isang mataas at makapangyarihang pangunahing disipulo tungo sa isang walang kwentang paylay. Isang paylay na walang lakas o katayuan, ano pa ba ang magagawa niya bukod sa paglilingkod sa mga tao? Nang makita si Shenjin na abalang kumukuha ng tubig para sa kanya, hindi napigilan ni Ryan na itaas ang kanyang kilay. Nitong mga nakaraang araw, nakikipagsabuatan siya kay Kuya Ma. Si Shenjin, ang walang kwentang asawang ito, ay naging pabigat sa kanyang paningin. Hindi lamang siya walang silbi, ngunit siya rin ay isang hadlang. Nagsimula pa nga siyang mag-isip kung dapat ba siyang gumawa ng isang bagay para patayin si Shenjin. Sa anumang kaso, ang sekta ay sumuko na sa kanya noon pa man. Kung nakahanap siya ng dahilan na bumalik ang kanyang mga pinsala, malamang, walang darating para mag-imbestiga ng detalyado. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya na ito at magagawa niyang makipaglokohan sa nakatatandang kapatid na si Manang walang anumang pagpigil. Gayunpaman, nang makitang si Shenjin ay napakatino na ngayon, ang layunin ng pagpatay sa lugar na iyon sa puso ni Ryan ay bahagyang nawala. Kung makikilala ng taong ito ang katotohanan at may tama ang kanyang saloobin, hindi imposibleng panatilihin siya. Sa anumang kaso, hindi magiging malaking problema ang pag-utos sa kanya na parang isang utusan. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Shenjin ng tubig at espesyal na inayos ang temperatura ayon sa gusto ni Ryan. Hindi lang iyon, ibinaba pa niya ang kanyang katayuan at personal na tinulungan ng Ryan na maligo. Minasahe niya ang kanyang mga balikat at likod sa lahat ng uri ng pagsusumikap, na nagpasabog sa kagalakan sa puso ni Ryan. Hindi masama. Magaling ka ngayon. Gantimpalaan kita ngayong gabi. Tumango si Ryan sa kanyang ulo bilang kasiyahan sa saloobin ng isang mataas at makapangyarihang reyna, na para bang isang malaking biyaya para sa kanya na hayaang matulog si Shenjin sa kanya minsan. Sige, sige. Bagamat naiinis si Shenjin na parang nakay ng langaw, kailangan pa rin niyang magpanggap na tuwang-tuwa. Bago siya magkaroon ng konkretong ebidensya, hindi niya maaaring hayaang magkaroon ng anumang pagdududa ang B*H na ito. Sa pagkakataong ito, dahil napuno ng disgust ang puso ni Shenjin, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, naging sanhi ito ng oras na mas mahaba kaysa dati, na nagpagulat sa lugar na Ryan. Maging ang kanyang alilang babae, ang munting Kiuhoa, ay may pambihirang pagkakataong magpainit sa liwanag. Nag-hangout sila kasama ang senior brother na si Ma sa araw, at sa gabi, si Shenjin ay nagsusumikap sa pag-aararo ng mga bukid. Pakiramdam ni Ryan at Andy ay bumalik sila sa nakaraan. Gayunpaman, sa oras na iyon, iningatan nila ang ilang mga lalaking alagang hayop sa pagkabihag, na nagpasaya sa kanila. Hindi masama, hindi masama. Si Shenjin, ang walang kwentang taong ito, ay naging kapaki-pakinabang pa rin. Maaari siyang gumawa ng gawaing tagapaglingkod at maging isang lalaking alagang hayop. Mabuti kung panatilihin siyang ganito.
Satisfy, ang Ryan ay nagpakita ng isang pambihirang kabaitan at nakatulog na may maliit na kiuhuwa, ang kanilang mga damit ay gusot at ang kanilang mga paa ay nagkasalikop. Matapos marinig ang paghinga ng dalawang babae ay unti-unting naging matatag at nakumpirma na sila ay ganap na natutulog, palihim na pinagalitan ni Shenjin ang dalawang B*H. Pagkatapos, nagngalit siya ng ngipin at bumangon sa kama. Binuksan ang screen, pumasok si Shenjin sa isang kwarto sa gilid. Ito ang silid na espesyal na ginamit ni Ryan para maglaba at mag-makeup, at ito rin ang pinaka-pribadong lugar niya. Kung noon, hindi man lang mag-abala si Shenjin na tingnan ito, at maglakad papasok. Pero ngayon, kailangan niyang tingnan mabuti. Baka may isang bagay na hindi niya masabi sa iba. Sa isang sulyap, ang dressing table at cabinet ay napuno ng pambabaeng rouge at pulbos. Sa unang sulyap, walang espesyal tungkol dito, ngunit hindi maitago ng papel ang apoy. Casual na napabalikwa si Shenjin ng ilang beses na siyang nabigla sa susunod niyang nakita. Ang tanging nakikita niya ay mga maruruming bagay na nagdagdag ng hanggang sa isang malaking kahon na lahat ay ginagamit upang madagdagan ang sexual na kasiyahan. Kung ito ay bago pa siya nasugatan, ang Ryan ay magiging napakaingat. Itatago sana niya ang mga bagay na ito ng napakahusay at hindi niya natutuklasan ng ganoon kadali. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, kitang-kita na ang Ryan ay nagsimulang tumingin sa kanya, ang kanyang tunay na asawa. Natural, hindi siya gaanong mapagbantay sa aspetong ito. Pagtingin sa mga bagay na nasa harapan niya, galit na galit si Shenjin kaya napakuyong siya ng ngipin. Nanginginig ang kanyang katawan habang nagmumura sa loob-loob, B*H. Talagang hindi niya inaasahan na ang Ryan, bilang apo ng elder ng Snow Sword Sect, ay magiging isang walang hiyang tao. Pagtingin sa logo, hindi mapigilan ni Shenjin na matigilan. Iyon ay ang lahat ng logo ng gitnang Chamber of Commerce. Bukod sa sandamakmak na props, marami ring gamot para sa libangan, kapwa lalaki at babae. 4,154. Sa sobrang galit ni Shenjin ay umiinit ang kanyang ulo. Gayunpaman, bago siya kumilos, isang napakagandang maliit na kahon ang nakatawag sa kanyang atensyon. Labong gawa ng tao. Hindi alam ni Shenjin kung ano ang nangyayari. Maingat niyang binasa ang mga tagubilin sa loob, at pagkatapos ng ganap na pag-react, biglang umakyat ang kanyang dugo, at halos himatayan siya sa lugar. Ang dalawang gawa ng tao na lamad ay nagamit na nag-iwan lamang ng dalawang panlabas na pakete. Sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Asong babae. Asong babae. Asong babae. Kung hindi ko kayo papatayin lahat, ako, si Shenjin, ay hindi magiging tao sa buhay na ito. Nag-aapoy ang mga mata ni Shenjin. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto para kunin ang kanyang snow sword. Naglakad siya patungo sa dalawang babae na mahimbing na natutulog sa kama. Siya ay ganap na nawala ang lahat ng dahilan. Sa anumang kaso, siya ay isang lumpo na walang pag-asang gumaling. Kung nagpatuloy siyang mamuhay gamit ang berdeng sombrero na ito, ano ang silbi ng pamumuhay? Ang pagkamuhi ni Shenjin kay Terence Ford, ang martial artist, ay ganap na nailipat sa Ryan at sa kanyang katulong. Sa kanyang opinyon, marahil ang insidente sa pagitan ni Milky at ng martial artist na si Terence Ford ay isang bitag na ginawa ni si Ryan. Sinadya niyang i-frame sina Milky at Terence Ford para akitin itong pakasalan siya. Napaka-scheming talaga ng babaeng ito. Ganito talaga ang kaso. Si Shenjin ay hindi isang tanga. Ngayong naisip niya ito, talagang kakaiba ang mga nangyari noon. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ang totoong sagot. Ryan, dapat kang mamatay ngayon. Dala ang snow sword, naglakad si Shenjin sa kama. Ang kanyang mukha ay puno ng masamang hangarin at nakatutuwang pagpatay. Alam niyang kung papatayin niya ang isang tao ngayong gabi, tiyak na hindi siya makakatakas sa kamatayan. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Kahit na siya ay namatay, gagawin niya ang pares na ito ng B*Chase na pumalit sa kanya at pinutol ang mga ito sa 1,000 piraso. Gayunpaman, nang papatayin siya ni Shenjin, ang lugar na si Ryan, na ang mga damit ay gusot sa kama, ay tila may naramdaman at nataranta. Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Binuksan ni Ryan ang kanyang inaantok na mga mata at bumulong kay Shenjin, na nakatayo sa harap ng kama. Agad namang nabigla si Shenjin.
Bigla niyang naalala na ang kanyang kalaban ay hindi isang pile na tulad niya, ngunit isang perpektong foundation establishment expert na may sobrang matalas na pandama. Bukod dito, ang kanyang snow sword ay huwad mula sa Millennium Cold Steel. Kahit na hindi niya ginamit ang pangunahing martial arts ng Snow Sword Sect, ang pag-alis lang nito sa scabbard ay magiging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa paligid, kaya naman nagising si Ryan. Sa kabutihang palad, ang Ryan ay nakainom ng labis na alak at naglalako araw at gabi. Bagamat hindi niya namamalayan na nagising siya sa malamig na hangin, hindi siya tunay na nagising at nagmumuni-muni lamang sa pagkatulala. Kahit na gusto niyang mamatay kasama niya, ngayong nagising na si Ryan, alam ni Shenjin na hindi na niya ito kayang patayin. Makakahanap lang siya ng dahilan para lokohin siya at maghintay ng susunod na pagkakataon. Naku, wala lang, mabilis na inilagay ni Shenjin ang snow sword sa gilid at nagkunwaring naiinip. Napalunok siya ng laway at sinabi kay Ryan, "Ryan, masyado kang maganda, kaya naisip ko. Gusto mo ulit sumubok? Parang wala akong binigay na gamot sa'yo. Bakit ba ang bangis mo ngayon? Marami ka ng pinagbuti. Tere, gagawa ako ng exception at gagantimpalaan ka ulit." Gaya ng inaasahan, nalipat ang atensyon ni Ryan. Agad niyang inikot ang katawan at hinimok si Shenjin na magmadali. Para sa mga ganoong bagay, hindi niya kailanman tinanggihan ang sinuman. Naluwag ang puso ni Shenjin, at lihim siyang nakahinga ng maluwag. Mabilis siyang tumugon at sumugod, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at madilim. Sa paaralan ng mga magsasaka, si Nantian Aurora, si Tsunami, at ninuno na si Charlie ay nagtipon, tinatalakay kung paano haharapin si Terence. Napagpasyahan na nila na lumipat sa daan pabalik ni Terence sa isla. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila, ngunit ito ay isang panganib pa rin. Sa kanilang lakas, hindi magiging problema ang pagpatay kay Terence, ngunit ang tunay na problema ay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang dapat nilang alalahanin ay kung ang pagkamatay ni Terence ay magagalit sa Terius at Truett. Ang isa sa kanila ay nasa gitnang isla, at ang isa ay nasa North Island. Kapag lumabas na ang balita, magiging madali para sa alinman sa kanila na patayin sila maliban kung nagtago sila sa gitnang Chamber of Commerce at hindi lumabas. Kung ganoon, mailigtas ng misteryosong lalaki ang kanilang buhay. Hindi mahirap patayin ang Terence na iyon, ang mahirap ay kung paano masigurado na hindi siya makikisali sa atin at walang iiwan na bakas. Iyon ang susi. Kinurot ni Tsunami ang baba niya at sumimangot. Totoo iyan. Masyadong malakas ang matandang iyon mula sa daanan ng Terius. Kapag nalaman niyang pinatay natin si Terence, sa kanyang pagkabaliw, baka mamatay na lang siya sa practitioner school. Sa kanyang explosive power, walang makakapigil sa kanya maliban sa Dean. Tumango si Nantian na may matagal na takot. Kung lahat tayo ay nagtakpan ng ating mga mukha at maging mas maingat, hindi tayo dapat mag-iwan ng anumang mga bakas, di ba? Kahit na siya ay makapangyarihan, hindi siya isang immortal. Hindi siya maaaring maging omniscient at omnipotent, di ba? Hindi naiwasang magtanong ni Patriarch Charlie. Sa kanyang opinyon, ang Nantian Guangzhou at si Tsunami ay medyo maingat sa bagay na ito. Kung mas mataas ang katayuan, mas mababa ang tapang nila. Hanggat tinakpin nila ang kanilang mga mukha at kumilos, paano malalaman ng makalangit na landas na sila ang may kagagawan nito? Si Terius ay talagang hindi isang immortal, ni siya ay omniscient at omnipotent. Gayunpaman, sa kanyang antas at kakayahan, madali para sa kanya na malaman ang isang bagay. Charlie, nakalimutan mo na ba ang kanyang pagkakakilanlan? Sabi ni Nantian Polaris habang sinusulyapan siya. Pagkakakilanlan. Nagulat si Patriarch Charlie. Wala pa siyang narinig na binanggit noon. Tama. Huwag mong kalimutan na ang Skypath Sect ay ang Deputy Island Master ng Nakajima. Kailangan lang niyang hayaan ang Nakajima Law Enforcement Hall na pangasiwaan ang ganitong bagay, at natatakot ako na madaling malaman ang katotohanan. Kung tutuusin, hindi naman tayo eksperto sa larangang ito, kaya hindi natin ito dapat basta-basta. Isang mapait na ngiti ang sang-ayon ni Nantian Aurora. Kung ganoon, basta tayo ang may gawa nito, hindi ba siya nakatadhana na malaman? Walang magawang sabi ni Patriarch Charlie. Mukhang ganoon nga. Imposibleng patayin si Terence nang hindi nakipagsapalaran.
Parehong bumantong hininga sina Nantian Aurora at si Tsunami. Kung kaya nilang saktan si Terius, ginawa na nila ito ng direkta. Bakit nila ibaling ang kanilang mga mata kay Terence? Gayunpaman, pagkatapos ng maraming talakayan, napagtanto nila na maging si Terence ay nagiging mas mahirap at mas mahirap pakitunguhan. Paano nila ito matatanggap? Gayunpaman, hindi sila handang huminto ng ganoon lang. Sa bagay, big shot sila na may status. Kung hindi man lang sila maglakas loob na patayin si Terence, hindi rin sila makakaligtas. 4,155. Nang malapit nang magdesisyon ang Nantian Aurora at si Tsunami na patayin si Terence kahit na kailangan nilang ipagsapalaran ang paghihiganti ng landas ng Terius, biglang nagmungkahi si Ancestor Charlie na nagpaningning sa kanilang mga mata. Paano kung hindi tayo mismo ang gagawa, ngunit kumuha ng ibang tao na pumatay kay Terence? Tanong ng ninuno ng Charlie. Siya ay isang masamang tao, at kung gusto niyang maglaro ng mga dirty tricks, maaari siyang makipagkompetensya kay Harry. Kung hindi, hindi sila magiging guro at disipulo. Pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Magandang ideya iyon. Nagningning ang mga mata ni Nantian. Nilinggan niya si Haixiao at sinabing, Manager C, hindi mo ba sinabi na ikaw ang namamahala sa sistema ng katalinuhan? Tingnan natin kung may magagamit tayo. Ako lang ang namamahala sa sistema ng katalinuhan ng North Island. Hindi pa ako nakakasali sa panig ng Nakajima. Halos ilang impormasyon lang ang nabasa ko. Tumawa si Tsunami at sinabing, pero pagsasalita tungkol sa paggamit sa kanya, maliban kay Terius, hindi ba ang pinakamalaking balita sa Middle Island kamakailan na ang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect ay baldado? Ang Snow Sword Sect ay nagmamadaling maghiganti. Maaari ba tayong makaisip ng paraan para isisi ito kay Terence? Oh, anong nangyayari? Dali sabihin mo sa amin. Mabilis na tanong ni Nantian Aurora. Dati, nakatuon siya sa pagsusumikap para sa posisyon ng Deputy Island Master ng Nakajima at walang oras na pakialam sa anumang chismis. Para naman kay Patriarch Charlie, nagkataon na nag-iisa siya kanina at lumabas lang para i-cheer si Nantian noong araw na umupo siya sa pwesto. Pagkatapos noon, sunod-sunod na pangyayari ang nangyari, at wala na siyang pagkakataong marinig ang mga chismis na ito. Ang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect, si Shanjin, ay binugbog sa isang pulp kanina. Ang nakasugat sa kanya ay isang martial artist na nagngangalang Terence Ford. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, ngunit bago iyon, siya ay nagdulot ng kaguluhan. Sinasabi na ang martial artist na ito na si Terence Ford ay nagkasala ng pangangalunya at nagdulot ng isang malaking sekta ng X. Kaguluhan sa lungsod dahil dito, ang Snow Sword Sect ay naglabas na ng warrant para sa kanya ng 2 beses sa buong lungsod. Si Tsunami ang nagpaliwanag sa dalawa. Nakikita ko. Tumango si Nantian, ngunit sumimangot siya at sinabing, pero ano ang kinalaman niyan kay Terence? Ang Snow Sword Sect ay naghahanap ng martial artist na si Terence Ford, hindi lang nila ito masisisi kay Terence dahil lang sa magkatulad ang pangalan. Ang sekta ng Snow Sword ay hindi hanggal, hindi nila tayo hahayaang gamitin ang mga ito ng ganoon kadali. Totoo yan, pero bukod dito, parang wala nang ibang pwedeng gamitin. Nasa kalagitnaan pa lang ng sentensya si Tsunami nang biglang hampasin ni Ancestor Charlie ang hita niya at sumigaw ng may maningning na mga mata, Ayo, F***6. Ito ay isang gintong pagkakataon mula sa langit. Oh! Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Nantian Aurora at si Tsunami. Manager C, Terence Ford Liang ang tawag sa martial artist na binanggit mo kanina. Alam niyo ba kung ano ang paboritong alias ni Terence sa Common World? Tuwang-tuwang sabi ni Patriarch Charlie. Baka si Terence Ford. Nagulat si Tsunami. Bigla niyang naalala na ginawa ito ni Terence sa North Island noon, ngunit ginamit niya si Ford bilang kanyang alias. Ngayong nasa gitna na siya ng isla, mahirap igarantya na hindi niya gagamitin ang parehong panlilinlang. Tama, si Ford iyon. Malakas na tumango si Patriarch Charlie. May ganyan. Lumiwanag ang mga mata ni Nantian Aurora, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, pero paano natin mapapatunayan na si Terence ay si Terence Ford? Kahit na ginamit niya ang pangalang ito sa karaniwang mundo, masasabi nating nagkataon lang.
Ito lang ay hindi sapat para kumbansihin ang Snow Sword Sect na maging manlalaban natin. Hehe, hindi na kailangang patunayan. Posibleng may kaparehong pangalan pero alam ko na si Milky ang may bahay ni Terence sa karaniwang mundo. Dinantian, nakalimutan mo ba? Noong binuksan ng Sky Class Island sa secular na mundo, si Milky ay isa sa mga babae ni Terence sa kanyang harem. Sabi ni Ninuno Charlie nang may katiyakan. Ha! Tama na. Noon lang natauhan si Nantian. Sa katayuan niya, hindi niya papansinin ang ganoong kaliit na bagay. Gayunpaman, sa paalala ni Patriarch Charlie, naalala niya ito. Bagamat medyo malabo ang kanyang memorya, parang nangyari na. Kung ganoon nga, kung gayon si Terence ang peking Terence Ford. Mabilis na tanong ni si Tsunami. Talagang totoo, si Ford at Terence ay 100% na iisang tao, masisiguro ko ito sa aking ulo. Nangako si Patriarch Charlie. Kahanga-hanga, ito ay kahanga-hanga lamang. Sa kasong ito, ang Snow Sword Sect ay hindi maaaring tumanggi na maging isang libreng manlalaban. Terena, pupunta tayo sa Snow Sword Sect ngayon. Agad namang pumalakpak si Nantian Aurora. Kapag naging matagumpay ang planong ito ng pagpatay gamit ang hiniram na kutsilyo, kahit na ituloy ni Terius ang usapin pagkatapos, ang pot ay mahuhulog lamang sa ulo ng sekta ng Snow Sword. Ang tatlo sa kanila ay hindi magkakaroon ng anumang panganib para dito. Ito ay simpleng kahanga-hanga. Agad na dinala ni Nantian si Tsunami at Patriarch Charlie sa Snow Sword Sect. Sa kanyang katayuan bilang Deputy Dean ng Cultivator College, ang mga nakatataas sa Snow Sword Sect ay lumabas upang tanggapin siya bago pa man siya pumasok sa pinto. Kahit na nabigo siyang makipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Master ng Gitnang Isla at natalo ng Terius, isa pa rin siya sa ilang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm expert sa Gitnang Isla. Mayroon siyang malawak na network ng mga koneksyon. Kahit saang kapangyarihan siya pumunta, siya ay magiging isang napakahahangad na bisita. Ilang araw na kitang hindi nakikita, Elder Sito. Sana ay maayos ka na, nakangiting bati ni Nantian. Nagkataon, ang senior elder ng Snow Sword Sect na lumabas para salubungin sila ay ang lolo ni Ryan, si Raisin Sito. Si Din Nantian ay isang pinarangalan na panauhin na hindi man lang natin maimbitahan. Isang karangalan para sa ating Snow Sword Sect na dumating kayong lahat mula sa malayo. Mangyaring pumasok. Ikinulong ni Raisin ang kanyang mga kamay at nakangiting bumati. Gayunpaman, hindi maiwasan ng Raisin na magulat. Personal niyang nasaksihan si Nantian na binugbog pababa sa gitnang bundok ng kaldero ni Terius. Tulad ng karamihan sa mga tao, naisip ng Raisin na kahit na hindi mamatay si Nantian, siya ay magiging isang lumpo. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang araw ay gumaling na siya at ganoon na lamang ang kasiglahan. Ito ay talagang kakaiba. Kailangang malaman ng isa na ang epekto ng superior grade 4th grade great cyclic pellet sa isang profound stage expert ay hindi na gaanong halata. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, naimbitahan si Nantian Aurora at ang dalawa pa sa main seat sa sala. Ang Raisin ay espesyal na nagutos sa mga tao na maghanda ng mataas na kalidad na espiritual na tsaa upang aliwin sila. I don't come here without a reason. I came to your sect this time because I have important news that I think is needed to inform your sect. Diretsyong sabi ni Nantian. Mahalagang balita. Saglit na natigilan si Raisin bago siya sumagot, please speak, Din Nantian. I'm all ears. Nabalitaan ko na ang henyong disipulo ng iyong sekta, si Shanjin, ay napilaya ng isang martial artist kanina. Tanong ni Nantian Aurora habang humihigop ng tsaa. 4,156. Tama, may ganoon. Hindi tagalabas ang Shanjin na iyon, siya ang apo ng matandang ito. Siya ay orihinal na may magandang kinabukasan, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Buntong hininga. Sabi ni Raisin sabay buntong hininga. Noong una ay napakataas ng tingin niya kay Shenjin at sinisikap niyang itugma ang kinaroroonan ng kasal ni Ryan at Shenjin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lamang ng ilang araw ng kasal, siya ay diretsyong binugbog hanggang sa isang pile. Siya ay naging isang basurahan mula sa isang potensyal na stock. Paano niya natitiis ito? Elder Sito?
Bakit hindi mo siya tinawag? Sigurado ako matagal na niyang hinihintay ang balitang ito, nagkunwaring malalim si Nantian at pinigil siya sa pagdududa. Pwede ba? Nagliwanag ang mga mata ni Raisin dahil nahulaan na niya ang dahilan. Pumayag naman siya agad, sige, sige. Maghintay ka muna, din Nantian. Magpapadala ako ng hahanapin sa kanya. Oh, tama. Anyayahan mo rin si Kuya Flynn. Galing din siya sa pamilyang Walker at may kaugnayan sa dugo kay Shenjin. Nag-aalala din siya tungkol sa bagay na ito. Mas mabuti pa yan. Paimbitahan mo siya dito, Elder Sito. Paulit-ulit na tumango sina Nantian Aurora at si Tsunami. Pumunta sila dito para pumatay sa tulong ng iba. Siyempre, mas maraming kutsilyo ang mas mahusay. Natural na isang dalubhasa sa antas ng nakatatanda ang gusto nila. Mas mabuti kung ang buong Snow Sword Sect ay lumabas. Iyon ang magiging pinakakasya siya. Kaagad na nagbigay ng tagubilin si Raisin sa mga alagad ng Snow Sword Sect na nagbabantay sa pinto at hiniling sa kanila na tawagin ang iba. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pakikipagchat at pagbibiro kay Nantian Aurora at sa iba pa. Ilang sandali pa, si Flynn ang nanguna at pumasok. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tahasang hitsura. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring bilang isang first class na pag-iral sa Snow Sword Sect. Sa likod niya, sumunod sina Shenjin at Ryan. Ginawa ng Raisin ang pagpapakilala. Matapos ang ilang sandali na magpalitan ng kasiyahan, pumasok sila sa pangunahing paksa. Hindi ko ito itatago sa inyo, ang balitang dala ko ay tungkol sa martial artist na si Terence Ford na nilalagay ng sekta ninyo sa listahan ng mga wanted sa buong lungsod. Nantian cleared his throat and said, "Martial artist Terence Ford." Nang marinig ito, nagulat ang iilan sa kanila. Kahit na nahulaan na ito ng Raisin, nabigla pa rin siya nang marinig niya ito. Para kay Flynn, nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Shenjin ay isang alagad na inaruga niya ng sarili niyang mga kamay. Ngayon na ang kanyang maraming taon ng pagsusumikap ay nawasak sa isang araw, ang kanyang pagkamuhi para sa martial artist na iyon na si Terence Ford ay hindi bababa sa iba. Sa mga taong naroroon, si Shenjin ang taong sangkot na hindi gaanong nabigla nang marinig ang balitang ito. Ang kanyang puot ay ganap na nailipat sa Ryan, na B*H. Kahit na ang nanakit sa kanya ay ang martial artist na si Terence Ford, strictly speaking, mga pawn lang sila na inuudyukan ng iba. Ang kalapiting mababa ang lipad na si Ryan ang dapat na nagsimula ng lahat. Tungkol sa Ryan, wala siyang pakialam sa bagay na ito. Sa ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay maghanap ng mabangis na lalaki na makakasama niya, at mas maganda kung mas matipuno siya kaysa kay Kuya Ma at maganda ang hitsura. Nasaan siya? Nakatakas na ba sila sa Outer Island? Tanong ni Raisin sa ngalan ng karamihan. Hindi, nasa Nakajima siya ngayon, at he's living a good life. Sabi ni Nantian habang umiiling. Paano ito posible? Nagkatinginan si Raisin at ang iba pa. Ang Snow Sword Sect ay nagsikap na hulihin siya. Kahit na nag-withdraw sila ng maraming tauhan nitong mga ilang araw, hindi pa rin sila tumigil sa pangangaso sa kanya sa buong lungsod. Kung ang Ford na ito ay nasa gitnang isla pa, paano siya nabuhay ng maluwalhati nang hindi nila nalalaman? Ang gantimpala na itinakda ng Snow Sword Sect ay hindi mababa. Yun ang totoo. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang magtago sa mga mata at tenga ng iyong sekta ay talagang napakasimple. Nagpalit lang siya ng anyo. Nantian ang kanyang mga labi at ngumiti. Din Nantian, sinasabi mo ba na si Wofu Terence Ford ay nakasuot na ngayon ng maskara ng balat ng tao at nagbago ang kanyang hitsura? Nagkatinginan ng ilang tao mula sa Raisin. Ang ganitong bagay ay talagang hindi bago. Ang ilang mga tao sa Snow Sword Sect ay gumawa din ng gayong mga haka-haka. Ngunit kahit na, hindi nila alam kung ano ang nagbago sa kabilang partido, kaya wala silang paraan upang harapin ito. Ito ay eksaktong kabaligtaran. Si Ford ay isang maskara ng balat ng tao. Ito ang kanyang orihinal na hitsura. Tungkol sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, sigurado akong narinig na ninyo ito.
Maaaring nakilala pa siya ng Elder Sito ng personal noong araw na iyon sa Island Lord Pavilion ng gitnang kaldero. Siya ang bayaw na si Terius ay suportado rin ng langit, ang may-ari ng pavilion, at si Terence, sa wakas ay isiniwalat ni Nantian Aurora ang katotohanan. Ang Terence na iyon ay Ford. Nagulat si Raisin at ang iba pa. Parehong may dobling impluensya ang Heavenly Elixir Pavilion at ang Heavenly Path, at ang pangalan ni Terence ay dahan-daang pumapasok sa pangunahing bilog ng gitnang isla. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa kanya. May ebidensya ka ba, Dean Nantian? Tanong ni Flynn sa malalim na boses. Hindi siya pamilyar kay Nantian Aurora, kaya hindi niya maiwasang maghinala nang marinig niya ito. Pagkatapos ng lahat, kung sina Terence at Ford ay iisang tao, kung gayon ang ginawa ni Terence noon ay medyo hindi ka panipaniwala. Halimbawa, kung si Ford ay may malakas na suporta ng Terius, maaari niyang alisin si Milky sa isang salita lamang. Hindi siya tatanggihan ng Snow Sword Sect para sa isang maliit na alipin. Bakit sila magbabago ng kanilang anyo at tumakas ng palihim? Siyempre meron. Hinding-hindi namin gagamitin ang ganoong bagay para dayain ang sekta mo. Anong pakinabang nito sa amin? Nagkatinginan sina Nantian Aurora at si Tsunami at sinabi sa kanila ang lahat tungkol kay Terence, kasama ang ebidensya na nagpapatunay na si Terence ay martial artist na si Terence Ford. Wala pang isang taon, lumaban siya mula sa karaniwang mundo patungo sa Skyclass Island, at nakipagkaibigan na siya sa isang supermaster tulad ni Terius. Ngayon, binuksan pa niya ang Heavenly Elixir Pavilion at naging gold digging boss. Ang mga maalamat na karanasan ni Terence ay talagang nagpatulala sa lahat, lalo na sa lugar na si Ryan, na nagniningning ang mga mata. Kung alam ko lang na napakalakas ng taong ito, hindi ko hahayaang makilala niya si Milky. Dapat itago ko siya para sa sarili kong gamit. Siya ay may malakas na lakas at background, at napakaraming babaeng confidants. Ang kanyang kakayahan sa lugar na iyon ay tiyak na makalangit. Isa lang siyang bihirang mayaman sa mundo. Sayang naman. Ikinalulungkot ni Ryan ang kanyang mga ginawa habang pinagpapantasyahan niya ang pakikipagtalik kay Terence, at ang kanyang katawan ay hindi namamalayan nang maramdaman niya iyon. Maging ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Habang si Shenjin ay gulat, napansin niya ang malaswang hitsura ni Ryan. Hindi na niya kailangan pang magtanong para hulaan kung ano ang iniisip ng puta. Hindi niya maiwasang makuyam ang kanyang mga kamao sa galit, at pumutok ang kanyang mga buko. Itong walang hiyang slot na kayang sakyan ng 1,000 tao. Si Raisin at ang iba ay tumingin kay Shenjin, sa pag-aakalang masyado lang siyang nagalit matapos marinig ang tungkol kay Terence. Ito ay likas ng tao, at hindi nila napansin ang pagkakaiba. Kung hindi dahil kay Dean Nantian at sa iba pa sa inyo, nasa dilim pa rin tayo. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng Snow Sword Sect. Matapos makinig sa paliwanag ni Nantian, taos-pusong nagpasalamat sa kanya ang Raisin. 4,157. Masyado kang mabait. Narito lamang ako upang maihatid ang impormasyong ito upang maipahayag ang aking galit sa ngalan ng iyong sekta. Pagkatapos ng lahat, masyado nang sumabog ang usapin kaya dapat itong maresolba sa lalong madaling panahon. Kung hindi, makakasira ito sa reputasyon ng sekta mo. Sabi ni Nantian, nagkukunwaring katwiran. Tama, ngayong alam na ng sekta mo na si Terence ay martial artist na si Terence Ford, dapat kang kumilos ng mabilis. Kung hindi, pagtawanan ka ng iba. Tunog ng tsunami. Ito. Hindi direktang sumagot si Raisin. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Flynn, sinabi niya, bagamat ganoon ang kaso, kailangan pa rin nating mag-ingat sa bagay na ito. Kailangan nating maghanap ng paraan para ma-verify ito, kung hindi dapat gawing trifle si Terius. Hindi lamang si Nantian at ang iba pa ang natatakot kay Terius, ngunit ang Snow Sword Sect ay natatakot din sa kanya. Hindi lamang napakalakas ng kabilang partido na nagpatindig ng balahibo ng isa, ngunit ang susi ay ang mataas at makapangyarihang Deputy Island Master ng Nakajima.
Kahit na ang Snow Sword Sect ay makapangyarihan at may maraming asset, kung sila ay padalos-dalos na lalaban sa ganitong uri ng halimaw, hindi maiiwasang matatalo sila sa huli. Verify it. Paano ito ay verify ng sekta mo? Hindi naman pwedeng pumunta ka na lang sa mortal world para i-verify ito, di ba? Si Nantian, si Tsunami, at Patriarch na si Charlie ay nakasimangot at inisip na hindi talaga madaling humiram ng sable ng Snow Sword Sect. Hindi na iyon kakailanganin, masyadong mataas ang presyo. Actually, kung gusto mong i-verify ito, kailangan mo lang pumunta sa Heavenly Pill Pavilion at tingnan kung mahahanap mo si Milky. Ngumiti si Raisin at lumingon kay Shenjin. Shenjin, magpanggap na isang customer at pumunta sa Heavenly Pill Pavilion para tingnan. Hindi mo na kailangang gumawa ng anuman, kilalanin lamang ang tao at kumpirmahin ito. Oo. Agad namang tumango si Shenjin. Lolo, pupunta rin ako. Kaya ko siyang takpan. Mabilis na tanong ni Ryan, puno ng pananabik at kagalakan ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang iniisip ay kay Terence ngayon, at kung may sabit niya ito, magagawa niyang si Pay ng pangit na nakatatandang kapatid na si Ma sa isang tabi. Kahit na si Terence ay may hitsura ng isang martial artist at magaspang, hindi pa rin ito masama. Walang pagtutol dito si Raisin at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Si Shenjin naman ay nanunuya sa kanyang puso. Alam na alam niya kung ano ang iniisip ng B*H na ito. Ang isang babae ay maaaring maging napakadaldal, siya ay talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Shenjin. Matapos isuot ang sombrerong kawayan upang takpan ang kanyang hitsura, agad siyang pumunta sa makalangit na Elixir Pavilion na may Ryan. Para naman sa Raisin at Flynn, nanatili sila sa likod upang ipagpatuloy ang pag-aaliw kay Nantian Guangming at sa iba pa habang naghihintay ng balita. Walang sinabi ang dalawa sa daan, at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Heavenly Pill Pavilion. Sa sandaling makapasok sila sa pintuan, nakita nila ang abalang figure ni Milky. Bagamat nakatikip ang kanyang mukha, nakilala siya ng mga ito sa unang tingin. Si Milky. Nanginginig ang puso ni Shenjin. Noong una, gusto niya talaga si Milky, pero hindi niya inaasahan na maraming twists and turns ang mangyayari mamaya. Ngayon, ang mga bagay ay pareho pa rin, ngunit ang mga tao ay nagbago. Nauwi siya bilang isang pilay, na nagpabuntong hininga. Nang makitang nakatutok ang mga mata ni Shenjin sa abalang figure ni Milky sa hindi kalayuan, ibinuka ni Ryan ang kanyang mga labi at ngumiti. Wala siyang balak magselos. Kung tutuusin, ano ba ang masarap magselos sa walang kwentang tao? Kuya Wei, hindi mo ba gusto si Milky? Kung gayon ay maaari kang manatili dito at tumingin sa kanya. Pupunta ako at titingnan si Terence Ford at kikilalanin siya ng detalyado, para hindi maakusahan ng mali ang sinuman. Bulong ni Ryan at iniwan si Shenjin mag-isa upang hanapin si Terence nang hindi naghihintay ng kanyang tugon. Agad namang nanginig sa galit si Shenjin. Kung dati, bago siya napilayan, magsaselo si Ryan kung tumingin pa siya sa ibang babae. Gayunpaman, isa na lang siyang laruan ng katulong sa mga mata ni Ryan. Wala man lang siyang status. Kung tungkol sa nominal na relasyon sa pagitan ng mag-asawa, ito ay isang mas malaking sugat at kahihiyan para sa kanya. Nakatingin sa kaakit-akit na likod ni Ryan habang iniikot ang kanyang baywang, mahigpit na kinuyam ni Shenjin ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya nawala ng galit. Nang muli niyang tingnan si Milky, hindi na siya nasasabik gaya ng dati, at naging mas kalmado. Nang pinag-uusapan ni Nantian Aurora at ng iba pa ang tungkol kay Terence, binanggit ni Ancestor Charlie na nagkasama na sina Terence at Milky noong sila ay nasa secular na mundo. Sa madaling salita, siya ang nakialam mamaya. Hindi nakakagulat na tumakas si Terence kasama si Milky. Si Shenjin ay hindi isang hindi makatwirang tao. Ngayong naisip na niya ito, lahat ng ito ay dahil sa B*H na iyon, Ryan, na nagtulak sa sitwasyon hanggang sa sukdulan nito at pinatayo siya sa tapat ng Terence at Milky. Ang pinagmulan ng kanyang trahedya ay ang B*H na ito, at ngayon siya ay dinadaya. Isa itong kahihiyan na hindi niya kayang tiisin.
Sinulyapan ni Shenjin si Milky mula sa malayo at lumingon para hanapin ang Rheyan. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng B*H na ito kay Terence. Para naman kay Milky, wala na siyang wishful thinking. Sa totoo lang, ang tanging hiling ni Shenjin ay makahanap ng pagkakataon na patayin ang Rheyan. Hindi siya magdadalawang isip na mamatay kasama niya. Sa kasamaang palad, sa kanyang kasalukuyang lakas at sitwasyon, kahit na ang hiling na ito ay mahirap makamit ng walang mga espesyal na pagkakataon. Walang anumang mga elixir na ibinebenta sa ikalawang palapag, ngunit may ilang mga pribadong silid. Maliban kay Terence at sa iba pa, mayroon ding mga silid para sa mga bisita. Nakita kaagad ni Shenjin na nakabukas ang isa sa mga pinto, at gaya ng inaasahan, ang boses ni Rheyan ay nagmula sa loob. Walang sabi-sabi, agad siyang napabuntong hininga at sumandal sa dingding, tahimik na nakikinig sa mga galaw sa loob. I'm Rheyan. I wonder kung nakikilala pa rin ako ng shopkeeper na si Lin. Si Rheyan ay tumawa ng mapang-akit habang pinag-aaralan ang mukha ni Terence, na naglalaway sa nakita. Ito ay paraan na mas kaakit-akit kaysa sa boorish mandirigma mula sa dati hindi niya masabi na siya ay isang batang hunk. Miss Ito, napagkamalan mo siguro akong iba. Napataas ang isang kilay ni Terence, nag-iisip siya kung paano aalisin ang nakatagong panganib na ito, ngunit pumunta siya mismo sa kanyang pintuan, at tila alam na niya ang kanyang tunay na pagkatao, na ikinagulat niya. Paano yun magiging? Palagi akong naging isang mabuting hukom ng pagkatao. Hindi pa ako nagkamali. Pero kung gusto ng tindera na si Linford na magpanggap na ignorante, wala na akong magagawa. Patuloy ang paglalaway ni Rheyan. Malamig na tiningnan siya ni Terence, isang mamamatay tao na hangarin ang umuusbong sa kanyang puso. Binabalak na nilang alisin ang banta na ito, at ang babaeng ito ay naglakas loob pa ring banta sa kanila ng tahasan. Hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Dahil ayaw mong aminin, paano kung makipag-deal tayo? Businessman ka na ngayon, kaya sigurado akong papayag ka. Tila hindi naramdaman ni Rheyan ang panganib habang nakangiti siyang lumapit kay Terence. 4,158. Isang deal. Tanong pabalik ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Gusto niyang marinig ang gustong sabihin ng babaeng ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang patayin siya ng walang anumang pagsisikap, ngunit ang unang bagay na kailangan niyang kumpirmahin ay kung gaano karaming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Tama. Dahil nandito na ako, sigurado akong alam ng tindera na si Linford na nalantad ang iyong pagkatao bilang isang martial artist. Walang kwenta ang pagpapanggap sa harap ko dahil hindi ako ang unang taong nakaalam ng impormasyong ito. Ang mga naglantad talaga sa iyo ay ang iyong mga matandang kaaway sa secular na mundo, tulad ni Nantian Aurora at Charlie. Naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin ngayon? Ang paraan ng pagtingin ni Rheyan kay Terence ay lalong nagiging bastos. Sa kanyang mga mata, ngayong nakumpirma na niya ang lihim na pagkakakilanlan ni Terence, siya ay laman sa kanyang bibig walang pagtakas. Anong ibig mong sabihin? Wala pa ring pakialam ang mukha ni Terence, ngunit ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay parang isang mabagyong dagat. Hindi niya talaga inaasahan na si Nantian Aurora at ang iba pa ay gagana sa Snow Sword Sect. Sa pagkakataong ito, ang problemang kakaharapin niya ay hindi kasing simple ng isang nakatagong panganib. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, ang bagay na ito ay malamang na maging isang nakamamatay na banta. Kahit na mayroon siyang proteksyon ng Terius, ang kabilang partido ay ang Southern Heaven Aurora at ang Snow Sword Sect. Ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Nagpasya pa si Terence na hindi na bumalik sa North Island sa ngayon. Hindi niya iiwan dito sina Teresa at Milky at babalik ng mag-isa kung hindi niya malulutas ang krisis na ito. Napakasimple ng kahulugan ko. Bagamat mayroon silang ilang hula tungkol sa iyong pagkakakilanlan, hindi sila lubos na sigurado tungkol dito. Nandito ako para i-verify ito. Kaya naman, hindi mo kailangang matakot. Basta't makikinig ka sa akin, tatakpan kita pagbalik ko. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na ikaw ay Ford. Paano na?
Lalong lumapit kay Terence ang mapanlokong katawan ni Ryan habang naglalaway, huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin na gumawa ng anumang bagay na mapanganib, at hindi rin kita hahayaang magdusa. Gagawin ko lang ang isang bagay na gustong gawin ng kapwa lalaki at babae. Dahil doon, inabot ni Ryan ang kanyang kamay at ikinawit ito sa leeg ni Terence, hinayla ang kanyang katawan sa kanyang mga braso. Maliwanag na araw noon, at maraming tao sa ibaba, ngunit hindi siya makapaghintay na magsaya kasama si Terence mas kapana-panabik ito at mas gusto niya. Gayunpaman, itinulak siya ni Terence at tiningnan siya ng malamig, Misito, mali ka ng tao. Hindi ako ang martial artist na si Terence Ford na sinasabi mo. Yaha! Pilit mo pa ring tinatanggihan sa puntong ito. Terence, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka namamatay. Galit na galit si Ryan habang itinuro ang ilong ni Terence, sige. Maghintay ka lang, Terence, ibabalik ka namin sa Snow Sword Sect at tingnan kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Nang makitang hindi pa rin natinag si Terence, huminto si Ryan at pinalambot ang tono nito habang sinusubukang hikayatin siya, Terence, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti maaga o huli magiging akin ka, ngunit magiging laruan ka ng walang katayuan noon. Huwag kang mahiya, hindi pa huli ang lahat para pagsisihan ito ngayon. Kung papayag ka at iisipin ko, babalikan ko siya, babalik ako at babalikan ko siya. Magpapakasal tayo. Si Shenjin, na nasa labas ng silid, ay galit na galit nang marinig ang mga salitang ito. Kung may lakas lang siya, susugurin niya at sasakailan ang B*H na ito hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, siya ngayon ay isang pailay na walang lakas. Hindi man lang niya kayang mamatay ng magkasama, kaya't maaari na lamang niyang piliin na magpatuloy sa pagtitiis. Sige, hindi mo na kailangang sabihin. Hindi ako ang martial artist na si Terence Ford na hinahanap mo, kaya Misito, please leave. Pinutol ni Terence. Noong una, gusto niyang patayin ang Ryan, ngunit ang paggawa nito ay magiging alerto sa kaaway. Ang mga tao mula sa Southern Heaven Polar Light at Snow Sword Sect ang tunay na banta. Hindi niya kayang harapin ang bagay na ito ng mag-isa, kaya kinailangan niyang talakayin ito kay Terius. Good. Good. You have guts. Let's wait and see. Hindi ka na makakatakas sa palad ko maya-maya. Agad na nagalit si Ryan. Agad siyang napalingon at sinara ang pinto. Nang makita niya si Shenjin na galing sa koridor, bahagyang natigilan siya. Gayunpaman, hindi man lang siya nag-abalang tawagan siya at lumayo na lang sa galit. Dito, nagkibit balikat lang si Terence nang walang pakialam. Sa malakas na proteksyon ng Terius Path, kahit na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakumpirma ng Southern Sky Aurora at Snow Sword Sect, walang masyadong panganib. Hindi bababasa ang mga taong ito ay walang lakas ng loob na lumapit at hulihin siya, upang harapin niya ang mga ito. Gayunpaman, ang babaeng ito, si Ryan, ay hindi mailarawan ng mura. Ginamit niya talaga ito bilang pagbabanta para pilitin siyang lokohin siya. Isa lang siyang weirdo. Nang siya ay hindi makapagsalita, may pumasok at lumuhad ng walang salita, na ikinagulat ni Terence. Lalong nagulat si Terence nang tingnan niya ang mukha ng tao ito ay ang Shenjin na kanyang napilayan. Terence, hindi kita sinisisi kung bakit mo ako sinaktan. Alam kong dahil sa masamang asong iyon, si Ryan, kaya ako nasa ganitong sitwasyon. Nagkusa si Shenjin na magsalita. Hindi mo naman kailangan gawin to, diba? Gusto mo ba akong maging alagad o ano? Sabi ni Terence, nalilito. Naghinala pa siya na ang taong ito ay gumagawa ng isang aksyon upang akitin siya na ipagtapat ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, masasabi ni Terence na hindi nagsisinungaling si Ryan nang sabihin niyang papatayin niya si Shenjin. Talagang naramdaman niya ang layunin ng pagpatay mula sa kanya, at naramdaman niyang nasa labas lang ng pinto si Shenjin. Walang dahilan para makipaglaro siya sa kanya. No, I won't acknowledge you as my master. Umiling si Shenjin at huminga ng malalim, I just want to ask you to do one thing. Tulungan mo akong patayin ang B*H na iyon, si Ryan. Patayin ang Ryan.
Naningkit ang mga mata ni Terence, kakaiba itong mag-asawa, sinusubukang patayin ang isa't isa. Alam ko na sa iyong kakayahan at lakas, tiyak na magagawa mo ito. Ngayon, walang makakatulong sa akin, ikaw lamang. Sabi ni Shenjin na may mapait na mukha. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, hindi na sana siya lumuhad kay Terence. Kahit na si Ryan iyon, si Terence ang nakasugat sa kanya. He was really at his wits' end at wala nang ibang mahihinga ng tulong. Walang sino man sa sekta ng Snowsword ang makakasakit sa isang makapangyarihang elder tulad ng Raisin para sa isang Pylay na tulad niya. Kahit na ang kanyang tagapagtaguyod, si Flynn, ay maaaring hindi handang tumulong sa kanya sa ganoong bagay. Kaya ko siyang patayin, ngunit sa anong batayan? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Kahit na ang Ryan ang kanyang target, ito ay ganap na naiiba sa pagtulong kay Shenjin na pumatay ng isang tao. Hindi sa banggitin ang katotohanang maaaring hindi payag si Terence na gawin siya ng isang pabor, hindi siya kakampi ni Shenjin sa lahat hindi niya kayang pumatay ng isang tao kasama niya. 4,159. Ay! Natigilan ang tono ni Shenjin, at sa wakas ay nag-react siya sa pagkabigo. Oo, bakit siya tutulungan ni Terence nang walang dahilan? Lumuhad siya kay Terence dahil napagtanto niyang imposible ang pagpatay sa lugar na si Ryan anuman ang gawin niya. Isa siyang baldado, at imposibleng hiwain siya ng sarili niyang mga kamay. Kung may sino man sa mundo na gustong pumatay sa kanya, ito ay si Terence. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may suporta ng dakilang Diyos na si Terius, at siya rin ang may-ari ng Heavenly Pill Pavilion. Ang kanyang katayuan ay walang katulad na marangal, habang siya, si Shenjin, ay isa na ngayong walang kabuluhang tao. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang mas malakas na ordinaryong tao. Bakit kailangan niyang hilingin sa kabilang partido na tulungan siya? Not to mention, kahit na ang B*H Rhea na iyon ang nag-set up sa kanya, may mga hinanakit pa rin sa pagitan nila. Kahit na ibaling niya ang lahat ng kanyang puot sa Ryan, hindi ibig sabihin na ganoon din ang gagawin ni Terence. Dati, ganap akong na-set up ng Ryan at hindi kayo nagkaintindihan at Milky. Kaya nga na-offend kita sa impulse. Shenjin nahulog sa lupa sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa, bumubulong sa sarili, gayunpaman, nakita ko na ngayon ang totoong mukha ng B*H na ito. Isa siyang hamak na babae na kayang sakyan ng libu-libong tao, isang masamang babae na may pusong ahas. Tumingin si Terence sa kanya, ngunit hindi ito hamarang. Sa totoo lang, akala niya mag-asawa sina Shenjin at Ryan, pero parang may higit pa dito. Pagkatapos kong maging Pylay, wala siyang kahihiyan kaya sumama siya kay Ma Xiangfeng, ang pangit na B*H na iyon, buong araw. Hindi niya ako inilagay sa mata niya, ang tunay niyang asawa. Gusto pa niya akong patayin para hindi ako, isang Pylay, maging masama sa paningin niya. Sa tingin mo ba may higit na kahihiyan sa mundo niya? Inihayag ni Shenjin ang iskandalo ng kanyang pamilya na may mapait na ngiti at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa Ryan. Kinuwento pa niya sa kanya ang tungkol sa lalaking alagang hayop at ang artificial membrane na walang itinatago. Natigilan si Terence. Alam niyang hindi mabuting tao si Ryan, pero nabigla pa rin siya sa sinabi ni Shenjin. May babaeng mas masahol pa kay Bella sa mundong ito. Si Ryan ay isang weirdo. I'm very clear about that B*H's temperament. Since she's her eyes on you, she won't let you go so easy. She'll really think of ways to stir up trouble when she returns. She's a born B*H, and in order to get you, she will surely do anything. I also believe that you're a gentleman, and you will definitely not be like the B*H. Patayin mo siya, mahihirapan ka mamaya, at hindi mo siya maalis. Seryosong payo ni Shenjin. Pero kung papatayin ko siya, ang buong Snowsword sect ay magagalit. Hindi ba tayo mas mahihirapan? Mahinang sabi ni Terence. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari akong makipagtulungan sa iyo at tulungan kang alisin ang nakatagong panganib na ito. Tuwang-tuwa si Shenjin nang makitang nagbago ang tono ni Terence.
Mabilis siyang nag-alok, kapag bumalik ako sa Snow Sword Sect, pipilitin kung hindi ka martial artist Terence Ford. Sa ganitong paraan, kahit sabihin sa kanila ni Ryan ang totoo, maghihinala lang sila. Tsaka, naniniwala ako na para makuha ka, siguradong hindi ilalantad ng B*H na yan ang identity mo, para makasigurado ka. At pagkatapos, mahinahong sabi ni Terence. Ayon sa mga salita ni Shenjin, maaari talaga nilang gamitin ito bilang isang smokescreen. Hindi man ito tuluyang maalis ang hinala, magulo man lang ang kalaban sa maikling panahon. Kung gayon, maaari kang mag-isip ng isang paraan upang magpahiwatig sa B*H na iyon, makipaglaro ng husto upang makuha, at magpanggap na pumayag na akitin siya. Naniniwala ako na sa iyong lakas, napakadaling patayin siya. Pagdating ng panahon, gagawin nating peke ang eksena, at sisisihin ko at sasabihin na pinatay ko ang Ryan. Anyway, I'm a inless way na pile, and I'm a useless way, and I don't use the cripple anymore. Emosyonal na sabi ni Shenjin. Nag-isip sandali si Terence. Kung gagawin niya ang sinabi ni Shenjin, madali niyang maaalis ang nakatagong panganib na ito, sa Ryan. Hanggat handa si Shenjin na ilantad ang maruming labada ng kanyang pamilya at may magandang motibo, walang maghihinala sa kanya. Ito ay isang magandang mungkahi, ngunit hindi ito ganoon ka-secure. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Tanong ni Terence sa malalim na boses. Handa akong pumirma ng kontrata sa iyo ng Spirit Beast. Maaari kang gumamit ng high-level Spirit Pet anting-anting para kontrolin ka. Hanggat payag ako, kahit isang tao ay maaaring maging spirit pet. Tuwang-tuwang sabi ni Shenjin. Gusto mong maging spiritual pet ko? Nagulat si Terence. Ito ay hindi imposible pagkatapos ng lahat, ang mataas na antas ng espiritual na alagang anting-anting ay maaaring kontrolin ang mga tao, ngunit napakakaunting mga tao ang gumawa nito mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng lahat, sino ang gugustuhin kontrolin sa buong buhay nila? Dapat malaman na ang katalinuhan ng mga tao ay higit na mataas kaysa sa maraming espiritong hayop. Ang pagiging komplikado ng primordial spirit ay natatangi. Kahit na ang lakas ng isang high-level na spirit pet ay ganap na hindi katimbang, imposibleng matagumpay itong mapaamo maliban kung ang target ay handang makipagtulungan. Tama, payag akong maging spiritual pet mo. Nag-aapoy ang mga mata ni Shenjin. Upang patayin ang B*H Rhea na ito, handa siyang isuko ang lahat, pati na ang kanyang buhay at dignidad. Then wait here for a while, pag-iisipan ko. Hindi agad nakasagot si Terence. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto para gumawa ng heart-devouring goo poison pill. Ito ay isang bagay na natutunan niya sa kanyang mga unang taon sa secular na mundo noong siya ay naglilinang kasama ang kanyang Panginoon. Ginawa ito ng asawa ng kanyang amo, si Lanling. Kapag nainom na niya ang gupil na ito na lumalamon sa puso, kailangan niyang tame time na sumunod sa taong naglagay ng go, kung hindi, lalamunan siya ng libu-libong insekto at mamamatay. Ang bagay na ito, maliban na lang kung may nakilala kang isang eksperto din sa sining ng go, kung hindi, kahit na ang pinakamahusay na parmasyutiko, o kahit isang medikal na santo tulad ni Zhang Liju, ay maaaring hindi ito mapagaling. Pagkatapos ng lahat, ang bawat propesyon ay may sariling espesyalidad, at hindi sila mula sa parehong sistema. Ang normal na pag-iisip at karanasan ay hindi gagana sa lahat. Tungkol naman sa high-level spirit pet talisman na binanggit ni Shenjin, hindi mahirap para kay Terence na makuha ito sa kanyang kasalukuyang kayamanan at mga koneksyon. Siya ay may higit na kontrol dito kaysa sa pusong lumalamon sa goo-worm, at maaaring gawing puppet si Shenjin, ngunit ang bagay na ito ay may mga disadvantage nito. Kapag may nangyari sa isang espiritual na alagang hayop, ang may-ari ay makakaranas din ng isang malakas na backlash. Noon, si Tony ay nakagat ng black backrod ape at nagsuka ng dugo. Nilinaw na ni Shenjin na handa siyang mamatay kasama ang Ryan. Kung pinananatili pa rin siya ni Terence bilang isang spirit pet, naghihintay siya ng backlash. Mas ligtas na gamitin ang pusong lumalamon kay Go. Ito ay katulad ng laso na ibinigay niya kay Kuya Darwin sa secular na mundo.
Siya ay may sapat na kontrol at hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga epekto. Ngunit ilang araw bago siya umalis, ibinigay ni Terence ang antidote kay Chester at sinabihan siyang dalhin ito kay Darwin Bro. 5,160. Ito ang tinatawag na heart-devouring gupil. Kainin mo at paniniwalaan kita. Bumalik si Terence sa sala at iniabot ang pusong lumalamon ng gonalason na tableta kay Shenjin. Kung ipagkanulo mo ako, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Kinuha ni Shenjin ang pusong lumalamon sa gonalason na tableta at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. May intensyon pa nga siyang maging spiritual pet ni Terence, bakit siya matatakot sa isang maliit na tableta? Okay na ba? Now, you don't have to worry about me betraying you anymore, and you can make a move on that B***H, Ryan, right? Bagamat hindi alam ni Shenjin kung ano iyon, sigurado siyang ito ay isang bagay na kumokontrol sa kanya, kaya't hindi na siya makapaghintay na sabihin ito. Ito naman, ipapaubaya ko sa iyo ang pumatay. Ngumiti lang si Terence. Ano? Ako na mismo ang papatay sa kanila. Baldado na ako ngayon, paano ko siya papatayin? Natigilan sandali si Shenjin. Pagkatapos niyang mag-react ay agad siyang naglipad sa galit. Sinabi niya sa isang malungkot at walang magawang boses, ikaw. Niloko mo ako. Itataya niya ang lahat kay Terence, maging ang kanyang buhay at dignidad, at ang tanging nakuha niya ay, pumatay ka sa kanya. Hindi niya matanggap iyon. Hehe, hindi pa ako nagsinungaling sa sinuman. Dahil sinabi ko sa iyo na patayin ang mga ito sa iyong sarili, natural na bibigyan kita ng lakas para gawin yun. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Bahagyang ngumiti si Terence at sinenyasan si Shenjin na maupo sa isang tabi, maupo ka muna, tutulungan kitang mabawi ang iyong mga nasirang meridian. Bawiin mo ang mga meridian mo. Nagulat si Shenjin at itinapon sa likod ng kanyang ulo ang kanyang kalungkutan at kawalan ng magawa habang nakatitig kay Terence nang hindi makapaniwala, paano ito posible? Huwag kang magsinungaling sa akin, ang aking mga meridian ay dinurog mo. Kahit na ang Tier 4 na Great Recovery Pill at Tier 5 Great Circulation Pill ay walang epekto, kung hindi ay hindi ako naging lumpo. Dapat malinawan ka tungkol dito. Alam ko. Talagang walang silbi ang meridian opening pill, pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya mapapagaling. Alam mo bang naduraj ang mga meridian ni Kuya Terius tulad ng sa iyo? Sa totoo lang, mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa iyo. Pero hindi ba't buhay pa siya at sumisipa ngayon? Bahagyang ngumiti si Terence. Pinagaling mo si Terius. Namutla ang mukha ni Shenjin habang nakatitig kay Terence, walang imak. Ang pagbawi ni Terius ay isang misteryo sa buong gitnang isla. Walang nakakaalam kung sino ang nagpagaling sa nakamamatay na sakit na ito. Ang ilan ay nagsabi na ito ay isang misteryosong parmasyutiko, ang ilan ay nagsabi na ito ay trabaho ni Zhang Lijiu pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap. Mayroong lahat ng uri ng mga teorya, ngunit si Terius ay hindi kailanman lumabas upang linawin ito, at ang PhilHall ay hindi kailanman nagsabi ng anuman. Hindi inakala ni Shenjin na gawa ito ni Terence. Kung may nagsabi nito, iisipin ni Shenjin na ang taong ito ay kalokohan, ngunit dahil ito ay si Terence, naniwala siya dito ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi, sa katayuan ni Terius bilang isang maalamat na master, kahit na si Terence ay kanyang bayaw, bakit niya paprotektahan ang isang bagong alagad lamang ng 3 pavilion? Hindi sinagot ni Terence ang tanong ni Shenjin at ginamit ang kanyang mga aksyon para bigyan siya ng sagot. Sa loob lamang ng 2 oras, nagulat si Shenjin nang makitang mahimalang nabawi ang kanyang mga nabasag na meridian. Ito ay isang himala. Si Shenjin ay agad na nahulog sa isang estado ng lubos na kaligayahan. Siya ay orihinal na isang walang kwentang tao na nawalan ng pag-asa, isang naglalakad na bangkay na walang kinabukasan. Ang tanging kahulugan ng pamumuhay ay ang pumatay sa Ryan, na B***H. Hindi niya inaasahan na biglang dumating ang sorpresa. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa si Shenjin kaya hindi man lang siya makapagsalita. Ibinuko niya ang kanyang bibig kay Terence ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang pasasalamat.
Muli siyang lumuhad at yumuko ng 3 beses kay Terence. Hindi na kailangan iyon. Bilisan mo at bumangon ka. Mabilis na umakyat si Terence at tinulungan siyang tumayo. Bagamat ang mga meridian ni Shenjin ay nasira lahat tulad ng kay Terius, ang mga sugat ni Shenjin ay mas magaan. Hindi tulad ng mga lumang pinsala ni Terius na naipon sa loob ng maraming taon, ang paggaling ni Shenjin ay medyo madali at hindi gaanong gumamit ng lakas. Terence? Nako? Boss Terence? Ikaw ang pangalawang magulang ko. Makukuha mo ang mga kautaw na ito. Matigas na sabi ni Shenjin. Binigyan na siya ni Terence ng heart devouring gupil, at kahit wala ito, hindi siya isang taong walang utang na loob. Siya ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi naglalagay ng isang aksyon. Ngumiti si Terence. Marami na siyang nakitang tao simula noong nanggaling siya sa karaniwang mundo, alam niya sa isang tingin kung sinsero ba si Shenjin o hindi. Sa kanyang pagganap pa lang, masasabi na niyang ang lalaking ito ay isang lalaking marunong gumanti ng kabaitan. Hindi naman kawalan na kunin siya bilang isang tagasunod. Boss Terence, babalik ako at papatayin ko ang asong iyon. Sabi ni Shenjin na may intensyong pumatay, at aalis na sana gamit ang kanyang espada. Bagamat kagagaling lang ng kanyang mga meridian, kumpiyansa siya na mabilis niyang mababawi ang kanyang lakas at mapatay ang Rhea na kasing dali ng pagpihit ng kanyang kamay. Tahan na. Kung babalik ka lang at papatayin siya ng ganito, hindi ka makakatakas sa parusa kahit na isa kang core disciple ng Snow Sword Sect. Sabi ni Terence. Who cares? Walang pakialam si Shenjin at galit na sinabi, ang babaeng ito ay nagdala sa akin ng napakalaking kahihiyan. Kung hindi ko siya papatayin, nasaan ang langit? Wala akong lakas noon, kaya wala akong choice kundi ang mag-drag palabas ng isang ignoble existence. Pero ngayon hindi ko na kaya. Kahit mamatay ako, kakaladkarin ko ang asong ito kasama ko. Para sa kapakanan ng tulad ng isang walang kahihiyan na asong babae, mayroon bang kahulugan sa iyo na namamatay sa kanya? Huwag mong kakalimutan, akin na ang buhay mo. Hindi ako nag-effort na pagalingin ka para lang mamatay ka kasama ang asong iyon. Malamig na tinignan siya ni Terence. Pero ano ang dapat kong gawin, Boss Terence? Hindi ko na kaya. Sa wakas ay kumalma si Shenjin, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Napagtanto na niya na hindi na siya katulad ng dati. Ngayon lang, siya ay isang walang pag-asa na pile, at napakalaking bagay na nagawang kaladkarin ang Rhean upang mamatay kasama niya. Gayunpaman, ngayon na siya ay naging isang maagang gintong core na disipulo na may magandang kinabukasan, magiging katangahan para sa kanya na nais na ipagpalit ang kanyang buhay para sa isang buhay na may isang B*H tulad ng Rhean. Hintayin mo ako dito saglit. Ngumiti si Terence at lumabas para gumawa ng 2 uri ng gamot, iniabot ito kay Shenjin. Ito. Para bang lasunin ko ang B*H na iyon hanggang mamatay. Nagtatakang sabi ni Shenjin. Siyempre hindi. Kung puro lason lang, madaling matunten sa iyo ang pagkamatay ng Rhean. Ano ang pinagkaiba niyan sa pagpatay mo sa Rhean? Tama ang 2 gamot na ibinigay ko sa iyo. Kahit mamatay si Rhean sa huli, masisiguro kung walang maghahinala sa iyo. Umiling si Terence habang nakangiti. Ang tamang gamot. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan pa rin si Shenjin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.